Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Title, mga posibleng pambato ni PBBM sa pagkasenador 2028 kulelat sa survey. In contrast, yung mga pambato ni BP Sara nangunguna. Isa na yan si Mayor Baste Duterte. So, maligaya po ang ating BP Sara. Pati si Senator Attorney Guanzon, pasok din sa Magic 12. Hindi magandang umpisa ng ilan sa mga posibleng pambato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkasenador sa 2028. Ayon sa survey na inilabas ng Archipelago Analytics. Sa nasabing survey, si Department of Education Secretary Juan Edgardo Angara lamang ang nakapasok sa top 10 to 15 sa nasabing survey. Samantala, ang nasa ika-26 to 29 na pwesto si Executive Secretary Ralph Recto, habang pumosisyon naman number 30 to 34 sina late Representative Martin Romualdez, dating Interior Secretary Benhur Abalos, DSW Secretary Rex Gatchalian at Defense Secretary Gibo Teodoro. Pinakamababa naman si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa mga malapit kay Pangulong Marcos na nasa 41 to 46 na pwesto. Ayan po ang result ng senatorial survey. Ulitin ko, ang nangunguna, Baste Duterte 47%, tay sila ni Senator Rapi Tulfo 47% din, at may isa pang kandidato na nakalimutan ko na. Si Congressman Pulong Duterte nasa number 7. Pasok sa Magic 12, yung matandaanan ko na lang, maalala ko. Si Senator Alan Peter Cayetano, pasok. Sino pa? Loren Legarda, pasok sa top 12. Juan Miguel Subiri, pasok sa top 12. Ito yung mga Chis Escudero, pasok sa top 12. Itong mga senador na ito ang posibleng boboto para sa acquittal ni BP Sara. Si Attorney Rowena Guanzon, pasik sa Magic 12. So, ang mga lumilinya o pumapabor kay BP Sara, pasok sa Magic 12. Ang kay PBBM, pinakamataas si Senator o dating Senator Angara, pasok. So, dito mo makikita ang pulso ng taong bayan. Talagang it's a kiss of death, sabi ng mga analyst. Itong ma-align ka kay BBM nga election sa 2028. Kaya believe ako kay Miss Ces Orenia Drilon nung ini-interview niya si Rimulya, John Vic Rimulya, na sabi ni John Vic, hindi ako tatakbo pagkapangulo pag hindi ako in-endorse ni PBBM. Kaya banat ni Ces Drilon na, what's that for? Anong mapapala ng endorsement niya with his negative ratings? Hindi nag-iisip si Rimulya. Ganon din ang sinabi ng Pulse Asia Research Director, si Ma'am Ana Tabapunda. No amount of endorsement ni BBM can defeat BP Sara sa Visayas and Mindanao. Dapat maghanap sila ng mas malakas na kandidato kung meron. Kasi talagang hindi nila matatalo si BP Sara, Visayas and Mindanao. Ganyan din ang sinasabi ni Professor Malutikaya. May balwarte si BP Sara. Kahit anong gawin mo, bali-baliktarin mo man ang mundo, ang taga Mindanao and some parts of Visayas, sa Cebu at iba pa, solid Duterte yan. Kaya wag na kayong, may nabasa akong post, ang mga pro-BBM vloggers, pupunta daw dito sa Mindanao para mangampanya para kay kandidato ni BBM. Sige, subukan niyo.
sa ano ito, survey ng Pulse Asia, 97% ang trust rating ni BP Sara sa Mindanao. Oo. Pero maganyan. Si BBM, ano yung 10% lang ang may tiwala sa kanya dito sa Mindanao. So, sa geographical areas, panalo si BP Sara, Mindanao, Visayas, and NCR. Isa lang ang baluarte ni PBBM, yung balance, Luzon. Although, hindi niya masusulo yun kasi nga, dumidikit lang. Mas mataas lang ng kaunti si PBBM, kaya lang dumidikit si BP Sara. Kaya, wala na. Sana magkandidato si, ano sa tingin nyo? Kakandidato pa si Mayor Duterte as senador? Kakandidato ba si Congressman Pulong? Kasi pasok sila eh. Palagay ko, hindi, wag muna. Kaya lang, kung wala nang iba, edi sige. Kasi yung, sa totoo lang ha, ang mga winnable na kandidato ni BP Sara, ayan, si Atty. Rowena Guanzon. Yung mga dating kandidato ng PDP, medyo may kaunting kahinaan. Isa lang ang ano ko doon, minamanok ko si Atty. Vic Rodriguez. Palagay ko, mananalo na si Atty. Vic ngayong 2028 basta ma-line up siya kay BP Sara. Yung iba pa, so, Robin Padilla pala. Number 1 din, hindi. Basta pasok sa Magic 12 si Senator Robin Padilla dahil re-electionist na siya eh. Sino pa bang mga re-electionist na... Anyway, malayo pang 2028, kaya lang sobra ng init ng politika. So, made up na ang presidential candidate, dalawa lang ang sigurado, BP Sara and Risa Ontiveros. Si Risa, either Vice President or President. Sana ang pambato ng maka pink or dilawan si Risa Ontiveros para lalo siyang ilalampaso ni BP Sara. Ang kandidato naman ng administrasyon ay si John Vic Rimulya. So, pinakamababa, it's a three-way fight at sigurado, by God's grace, panalo na po ang ating minamahal na BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa ay tag-iya dito sa sulod, so atong sudlon para na atong makita. So atong tanawon si ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5 So 5. estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asa imong bana day ante? Naglakaw. Naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si ante
lima ka buki ang anak ug mo na ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naara gyud nakadumdum sa among balay na imo. Oo nga matabangan mo. Kuan. Sige ante. Unsa na mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gyud among payag balay. Sige ante, salamat.